Kanina nagla-live ako sa Magandang Araw Pilipinas at Mundo. Iba yung topic ko. Habang dinidiscuss ko yung ibang topic, maraming nagre-react sa baba, nagsasabi, Attorney Enzo, anong take mo doon sa bumaliktad yung testigo ni Senadora Risa Hontiveros laban kay Kibuloy? Binayaran daw siya ni Senadora Risa ng 1 million yata. 1 million. So ano daw bang masasabi ko? Hindi ko naman diniscuss kanina kasi iba naman yung topic ko kanina. Pero um, tayo, kung ano man yung issue, kung ano man yung topic, kung gusto nating pag-usapan, pag-usapan natin. Hindi naman tayo umaatras sa topic na gusto nating i-discuss. Kung lalo na't ito na paninira ito kay kay Senadora Risa, medyo seryosong mga aligasyon ito. Seryosong mga aligasyon, seryosong mga akusasyon kay Senadora Risa, kaya mahalagang masagot natin 'to. Ano ba talaga ang totoo dito? Sa totoo hindi ko pa nakakausap si Senadora Risa. Wala naman akong contact sa kanya. Pero ako lang, sa tingin ko dito, mga kabunyog, mga kababayan, yung nakatalukbong na nasa gitna, hindi ko natanda ng pangalan niya. Pero siya daw yung isa sa mga testigo ni Senadora Risa doon sa pagdinig sa Senado. Siya yung nakaitim, siya yung nakatalukbong ng itim na ayaw magpakita ng mukha. Siya yung ayaw magpakita ng mukha doon sa pagdinig sa Senado. Hindi natin alam kung anong alias yung ginamit niya doon kasi mga alias lang naman yung mga ginamit na pangalan doon. Pero isa siya, sabi nito, na isa siya sa mga testigo ni Senadora Risa doon laban kay Kibuloy, kay Kibuloy. Kasi dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ng KOJC. Ngayon, nag-appear siya doon laban kay Kibuloy, laban sa SMNI. Ngayon, bumaliktad siya. Bumaliktad. Pinanood ko actually yung mga pinagsasabi niya. Ngayon, ako ang tingin ko dyan mga kabunyog, mga kababayan. Ang tingin ko dito sa anong ito, unang-una wala namang epekto yan sa kaso ni Kibuloy. Wala namang epekto yan sa kaso ni Kibuloy. Kasi yung mga complainant sa kaso kay Kibuloy, hindi naman yata ito eh. Hindi naman ito. Yung mga kaso ni Kibuloy na qualified human trafficking, hindi naman ito eh. Kaya ibig sabihin, kung doon sa kaso ni Kibuloy sa Pasig City Regional Trial Court, qualified human trafficking, ang alam ko hindi ito ang complainant. Yung mga wala itong bearing sa kaso ni Kibuloy. Ano naman magiging epekto niyan? Testigo siya ni Senadora Risa doon sa pagdinig ng Senado sa mga di umano'y mga pang-aabuso at krimen ni Kibuloy. Resource person ito. In aid of legislation yon, hindi naman yung criminal case hearing. Hindi naman criminal case hearing yon or investigation. Investigation in aid of legislation yon. Iniimbestigahan ni Senadora Risa yung mga di umano'y involvement ng Kingdom of Jesus Christ at ni Kibuloy sa mga illegal na aktibidad, lalo na qualified human trafficking at iba pang pang-aabuso. Yun ang inimbestigahan ni Senadora Risa. Ngayon, wala namang magiging epekto yan. Kung bumaliktad man siya, ang sabi niya kasi binayaran daw siya kaya lang daw siya nagtestigo laban kay Kibuloy doon sa hearing ni Senadora Risa dahil binigyan daw siya ng 1 million. Doon pa lang. Sus naman, saan naman kukuha si Senadora Risa ng 1 million? Saan kukuha yan ng 1 million? Pangalawa, ang daming pinagsasabi ito, pinanood ko yung mga sinabi niya. Ang sabi daw sa kanya ng kampo ni Senadora Risa, magtestigo ka laban kay Kibuloy. Idiin mo si ganito, yung mga pastor na kasamahan ni Kibuloy, yung mga sino ba yung mga yon? Yung mga leaders ng KOJC, niya daw yon,
Ididiin niya daw 'yon, ididiin niya yung mga yung mga nagpapatakbo ng SMNI para yung KOJC, mga ari-arian nito, mga properties nito, makukuha ng gobyerno. 'Pag nakuha daw ng gobyerno, bibigyan daw siya ng reward. O yun ang pangako sa kanya. Sus naman mga kabunyog, mga kababayan, mangangako ba ng ganun si Senadora Risa? Na kapag nagtestigo daw siya laban kay Kibuloy, ididiin yung mga kasabwat ni Kibuloy na mga pastor at mga leader ng KOJC SMNI, kapag nakuha ng gobyerno yung mga properties na yon, kasi ang target daw talaga nila Senadora Risa, kunin ng gobyerno yung mga properties na yon. Pag nakuha daw yun ng gobyerno, bibigyan daw siya ng reward. Ang tindi. Ang tindi naman ng ano nito. Ang ganyang ano, gagawin ba ni Senadora Risa yung ganon? Na ang layunin daw talaga ni Senadora Risa, kaya iniimbestigahan sila Kibuloy para makuha ng gobyerno ang mga properties ni Kibuloy. Ang pangako daw sa kanya ni Senadora Risa, pag nakuha ang mga properties, bibigyan siya ng reward dahil sa ginawa niya. Masyado na, masyadong ano naman ang ano nito, ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, unang-una, hindi ang tipo ni Senadora Risa ang gagawa ng ganun. Pangalawa, malamang inalok ito ng pera ng kampo ni Kibuloy. Inalok ito. Malamang nabayaran ito na bumaliktad ka. Ang purpose nito hindi naman para iligtas na si Kibuloy doon sa Pasig Regional Trial Court. Kasi yung kaso ni Kibuloy doon sa Regional Trial Court, hindi naman ito ang complainant doon. Ang complainant doon sa kaso ni Kibuloy sa Regional Trial Court, mga biktima ng kanyang human trafficking, saka yung mga sexual ano ni Kibuloy, yun ang mga nagkaso kay Kibuloy doon. So kahit itong testigong ito bumaliktad, hindi naman ito tungkol doon sa kaso ni Kibuloy sa Regional Trial Court. Testigo ni Senadora Risa doon sa kanyang investigation in aid of legislation. So walang magiging bearing yan. So ano palang, para saan pala ito? Para saan pala itong paglabas nito? Hindi na ito para iligtas si Kibuloy. Siraan si Risa Hontiveros kasi di ba, nagdeklara si Senadora Risa Nagdeklara si Senadora Risa na siya'y bukas na tumakbo sa presidente o vice presidente sa 2028. Di ba? Nagdeklara na ng ganun si Risa Hontiveros. At saka ngayon, may mga survey, may mga lumilitaw na kung lalaban si Sara Duterteng presidente, mas mabigat niya pang makakalaban sila Leni, sila Risa, kaysa kay Martin Romualdez. Parang ganun yung lumalabas eh. Kung ang kandidato ng administrasyon o ni PBBM ay si Martin Romualdez, mas malakas pang kalaban ni Sara Duterte, sila Leni Robredo o Risa Hontiveros, sino man sa dalawa. Kaya kumbaga ito, dinidemolish ng kampo ni Duterte si Risa Hontiveros kasi ayaw ng kampo ni Sara na makalaban itong si Risa. Mas gusto pa nga ng kampo ni Sara na ang makalaban nila si Martin Romualdez eh. Kumbaga ito, maaga pa, dinidemolish na si Risa. Ano ito? Hindi ito para iligtas si Kibuloy. Ang pagbaliktad nito ay hindi para iligtas si Kibuloy kasi wala namang bearing ito sa kaso ni Kibuloy doon sa Pasig Regional Trial Court. Hindi naman ito ang complainant doon sa qualified human trafficking. So, paglabas nito, kung nabayaran itong taong ito, kung binayaran ito ng kampo ni Sara Duterte o nila Kibuloy, isang grupo lang naman yan, masisira si Risa. Ibig sabihin dito na yung mga si Risa Hontiveros, yung mga investigasyon niyang ginawa, kasi magaling yung mga investigasyon ni Senadora Risa. So papalabasin nila, ay wala, yung investigasyon ni Risa Hontiveros, ano yun, bayad ang mga testigo niya doon. O ito ngayon yung gagamiting halimbawa. Kaya ang ano dito, mga kabunyog, mga kababayan, demolition job ito kay Risa. Kasi lumalakas si Senadora Risa eh. Maganda yung imahin niyang na-create dahil sa mga investigasyon. Lalo na ngayon sa impeachment ni Sara Duterte.
Si Risa Hontiveros ang talagang makikita mong lumalaban para sa impeachment ni Sara. Si Coco sana ganun din. Kaya lang tapos na si Coco eh. So dito, pinapahina si Risa Hontiveros. Bahagi ito ng pagdimuli sa kanya. Unang-una, kasi si Risa ang talagang magiging kalaban ni Sara pagdating sa impeachment trial. Pangalawa, posibleng si Risa ang magiging kalaban ni Sara sa 2028. Kaya dinidemolish na ngayon, sinisira na si Senadora Risa ng mga tao ni Duterte at ni Kibuloy. Ito yung paraan ng pagsira. Ito yung paraan ng pagsira. Kumbaga, magaling si Senadora Risa, yung mga investigasyon niya sa Pogo, kay Kibuloy, talagang tumampok si Senadora Risa doon eh. Lalo ngayon sa impeachment trial, ay talagang tumatampok si Senadora Risa. So ngayon, anong dapat gawin? Sirain ang kredibilidad ni Risa. Paano yan sisirain? O di ito na, yung mga testigo ni Risa, binabayaran na ngayon nila Kibuloy, mas malaking na binabayaran na. Bumaliktad ka lang, sabihin mo na binayaran ka ni Risa Hontiveros kaya ka nagtestigo. So ito, hindi ito para iligtas si Kibuloy kasi yung kaso ni Kibuloy nasa korte na yan. Wala nang magagawa si Kibuloy dyan sa korte na yan. Ang gusto ditong sirain talaga si Risa. Bakit dinidemoli si Risa? Kasi siya ang makakalaban talaga ni Sara sa impeachment na ito. Pangalawa, sa 2028, lumalakas ang pangalan ni Risa. Mas mabigat pang ang kalaban ni Sara, si Risa, kaysa kay Martin Romualdez. Kaya, para ma-demolish si Risa, mapahina ito, masira ito, sirain ang kredibilidad nito, ito na yon. Papalitawin nila na si Risa Hontiveros na nag-perform ng magaling sa mga investigations ng Senado na ang kanyang mga testigo ay binayaran niya. Ito ngayon. Ang pinakinggan niyo yung mga pinagsasabi nitong testigong ito, sus, imagine niyo naman ang sabi niya. Imagine niyo naman ang sabi niya. Ano daw siya? Binayaran ni Risa. At pinangakuan daw siya ng gobyerno, yung mga staff ni Risa, yung mga undersecretary, may kumausap daw sa kanyang undersecretary ng Department of Justice na kung ituturo niya at ilalaglag niya, magtitistigo siya laban kila Kibuloy at sa mga tao ni Kibuloy, pag nakuha ng gobyerno ang mga ari-arian, mayroon siyang reward. Wow. Antindi. Tapos ang sabi pa nito, nakukonsensya daw kasi siya. Kasi ang purpose talaga nila Senadora Risa sa investigasyon laban kay Kibuloy, agawin ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, yung kanilang nakukonsensya daw siya. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan. Akala naman nila masisira nila si Risa Hontiveros sa ang malinaw naman dito, nabayaran ito ng malaki. Nabayaran ito ng malaki. Ano na yan? Papaniwalaan ba yung na yan? Yung bumaliktad na yan na testigo? Wala namang problema yan kay Senadora Risa. Saka, ano lang naman yan? Resource person. Resource person, ibig sabihin, siya yung nagsabi na gusto niyang maglabas ng reklamo niya kay Kibuloy. Di pinagbigyan ni Senadora Risa sa investigasyon niya. Ngayon, kung binabawi niya yung kanyang mga sinabi, ay kanyang problema yun. Wala namang epekto yun. Investigation in aid of legislation lang naman yun. Hindi naman criminal investigation yung ginawa ni Senadora Risa. Ang mahirap kung sa korte yan. Hindi naman sa korte yan. Hindi magagawa ni Senadora Risa yung mga pinasabi niya. Unang-una, saan kukuha ng ganong 1 million ang binigay daw sa kanya? Tapos pinangako daw sa kanya na kapag nakuha ng gobyerno ang mga ari-arian, bibigyan siya ng reward. Wow. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nagugutom ako dito sa ito. Pero ang malinaw dyan, lumalakas si Senadora Risa. Lumalakas. Dahil dahil lumalakas na contender sa pagka-presidente si Senadora Risa, kailangan na siyang i-demolish. Ibig sabihin sirain. Pangalawa, si Senadora Risa ang matatag na lumalaban para sa impeachment ni Sara.
Kaya kailangan siyang anuhin, kailangan siyang siraan, kailangan siyang pahinain. Akala naman nila sa mga ginagawa nilang 'yan, hihina ang loob ni Risa o matatakot. Wala namang dapat ikatakot si Senadora Risa kasi wala naman siyang ginagawang masama. Ang matatakot na humarap sa mga ganyan, mga tulad ni Sara, 'di ba? Si Senadora Risa, hindi naman siya diyan natatakot kasi unang-una yung mga pinagsasabi niyan hindi naman totoo. Saka alam naman ni Senadora Risa na ang ginagawa sa kanya ngayon, sinisiraan siya dahil nga siya talaga yung lumalaban kay Sara. At nagdeklara na kasi siya na bukas siyang tumakbong presidente. Kaya talagang demolition job na yan. Pero nagkakamali sila. Si Senadora Risa ang tao, ang senadora, na hindi nila matatakot sa mga ganyan-ganyan. Kahit siraan nila si Senadora Risa, lalaban at lalaban yan. Bakit? Katulad din yan ni Laila de Lima. Wala namang katotohanan ang mga sinasabi. Ang mahirap kung yung mga nagbaliktad, totoo yung sinasabi. Katulad ni Sara. Bakit si Sara takot humarap sa impeachment? Kasi totoo ang mga sinasabi laban sa kanya. May mga ebidensya. Si Senadora Risa, kahit anong sabihin yan, sa bandang huli, lilitaw yan, sinungaling yan. Yan yung totoo dyan. Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.